Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay safe tayong lahat. At ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So magbibigay ako guys ng reaction dito sa nangyari sa live ni Beyonce, no? And nakita ko doon sa live ni Madam MC, no, ni Marilyn Chang, at binigyan din ng iba't ibang mga reaction na dahil hindi na recognize or hindi na shout out ni Beyonce sa kanyang live, no? So ako guys, naiintindihan ko yan kasi si Beyonce siguro guys hindi pa talaga siya totally may idea, no, kung ano talaga yung kalakaran dito sa pagda-live streaming, no? Kasi nga baguhan pa lang siya, although na matagal na siya sa social media as talent, no, as beneficiary ng Kalingap. Pero pagdating kasi sa live streaming, sa interaction, no, ay hindi pa talaga siya sanay or wala pa talaga siyang experience, no? And ako, naiintindihan ko naman si Madam Marilyn Chang kasi alam nyo, kahit naman sa mga viewers dyan, masarap po sa pakiramdam na pag pumasok ko sa isang live ay ikaw po ay nasa shoutout or na-acknowledge, no? Masarap sa feeling na parang napansin ka ng mga live streamer ng host, no? Siguro, no, kung ano man yung naging reaction ni Madam MC, no, siguro advice ko kay Beyonce, huwag niyang i-take as negativity yun. No, huwag niyang i-take as negative yun. Kumbaga, siguro i-take niya as constructive criticism. Kasi doon siya matututo at doon niya marirealize na may mga mali, no, at para itatama niya sa susunod, no. Minsan kasi maganda din yung matuto tayong makinig at matuto tayong buksan ang isip natin sa mga bagay-bagay kasi magiging learnings natin yon, no? Lalo na kung tayo ay nag-uumpisa pa lang, no? Siguro doon sa pagka-criticize ng mga tao ay magkakaroon tayo ng realization, no? So opinion ni Madam MC yon, no? Sa loobin niya yon kasi hindi lang naman siya viewers doon kasi alam naman nating lahat na naging defender siya talaga ni Beyonce, no? Dinepensahan niya, pinagtanggol niya si Beyonce. So siguro ini-expect niya na maano siya doon, no, ma-shout out siya or mabasa yung comment doon kasi yung iba kasi nababasa eh. Siguro kung silent live yon, no, silent LS yon, siguro na walang na-shout out, no, okay lang naman siguro kay Madam MC yon. Pero dahil nga meron siyang narinig na na-shout out doon yung iba, so siguro, no, nagkaroon siya ng tawag dito ng pag-iisip na parang bakit hindi ako na shout out, no? Kasi dito sa social media, no, kung ikaw ay isang reactor, ikaw ay isang defender, lalo na dito sa issue na to, ay talagang kilala ka, no? Habang karoon ng bardugalan, nagkaroon ng issue, mainit na issue noon, alam ko si Beyonce nanonood yan. So, nakikilala niya kung sino yung mga reactor na nagko-content about sa issue na to, no? And hindi natin may pagkailaan na si Madam MC ay kilala talaga siya as defender din, no? So siguro, no, hindi natin siguro maialis yun kay Madam MC na sabihin natin hindi naman siya nagtatampo, pero kumbaga parang andoon yung curiosity, no? Bakit parang hindi ako napansin? Pero bibigyan ko rin ng benefit of the doubt si Beyonce kasi nga baguhan pa nga siya, no? And kung nakita ninyo yung live, no, hindi ko alam kung saang live hindi na shout out si Madam MC, no? Kung nung nakaraang gabi na live niya ay grabe talaga ang comment section doon, no, as in mabilis talaga. Kahit ako hinihingal ako magbasa, nandoon ako no, tahimik lang ako pero hinihingal ako magbasa dahil ang bilis talaga ng comment section. 2.5 yata or 2.
Basta mahigit 2,000 yung viewers doon. So may tendency na hindi talaga mababasa. Lalo na kung hindi naman si Beyonce nakafocus doon sa comment section. Siguro, no, may iba siyang ginagawa, hindi natin alam kasi naka-off cam. May iba siyang ginagawa, tapos nung time na pag tumingin siya doon sa screen niya, kung sino lang yung makita niya doon, di ba, yun lang yun sa shoutout niya, no, baka nagkataon na hindi siya nakatingin sa screen nung nag-comment si Madam MC, hindi ko lang alam, no. Pero siguro kung nakikita natin na nakikipag-interact si Beyonce or meron siyang topic na di-discuss, understandable yun na hindi talaga mababasa yung comment. Like sa amin, pag nagre-reaction kami, super busy kami sa pag-deliver ng aming opinion. Kaya minsan hindi talaga namin nababasa yung mga comment section. Pero si Beyonce kasi, wala naman siyang topic na di-discuss doon. So, kung nakatutok talaga siya sa screen, makikita niya lahat ng mga nagko-comment doon. No, sabihin natin na yung iba i-ignore niya kasi hindi niya talaga yung kilala, pero kung mababasa niya yung pangalan doon ni Madam Marlene Chang, ma-recognize niya talaga, ma-shoutout niya talaga. So hindi ko alam kung meron siyang ibang ginagawa doon, no? Tapos kung kailan lang niya makita yung screen, no, makatingin doon sa screen, yun lang. So nagkataon na hindi niya nabasa yung pangalan ni Madam MC, no? So ganun siguro nangyari, guys, no? Pero sabi ko nga, mas masarap kasi sa pakiramdam na parang ina-acknowledge ka sa isang live kasi nag-e-effort ka na manood eh. No, kasi malaking contribution po ng mga viewers dito sa live streaming natin. Na siguro wala yan sila, wala din yung channel natin, no? So siguro kay Madam MC, no, bilang baguhan si Beyonce, at hindi pa talaga siya sanay, no? Siguro pwedeng sabihin nating pagpasensyahan natin, no? Pagpasensyahan natin, and siguro diyan sa paglabas mo ng sa loobin mo ng opinion mo ay matututo siya doon. Magiging aware siya doon na ay dapat pala pag nag-live ako tutukan ko yung comment section ko at i-acknowledge ko yung mga nandoon. Yun din yung kasi yung comment ko ano? At mga reaction ko nung nakaraan na sabi ko, tutukan mo yung mga viewers mo, yung mga commentators mo, i-acknowledge mo, no? Ayun, isa yun sa mga advice ko nung nakaraang ano ko. So siguro yun lang yun, Madam MC, no? Okay lang yan na naglabas ka na sama ng loob mo, opinion mo yan, naintindihan ko. Pero siguro dahil si Beyonce ay baguhan pa at saka hindi pa talaga niya yung alam kung ano talaga yung mga strategy, no, dito sa pagla-live streaming. So siguro no, i-guide natin, turuan natin tayong mga may alam, no, i-share natin yung idea natin. And kay Beyonce naman, sana wag sumama ang loob mo doon sa sinabi ni Madam MC, no, at saka buksan mo yung isip mo kasi dito sa mga naririnig mo ay matututo ka, no, matututo ka. So yun lang, no, kasi kung tawag dito, kung ipaglalaban mo pa yung rason mo, parang hindi na maganda, no. So yun lang, no, kay Madam MC, yun, no, naintindihan kita, pero sana intindihin mo rin si Beyonce kasi baguhan, wala talaga siyang idea, no, kahit na sabihin natin matagal na sa SOCMED, pero hindi kasi siya vlogger, hindi sa live streamer, no. So sana merong natutunan si Beyonce doon sa mga opinion at nilabas mo sa loobin, no. And yun nga, sabi ko, masarap talaga sa feeling na na-acknowledge ka. Pero pagdating naman kasi sa pagdedepensa, voluntary naman tayo nagdedepensa, guys, no. Yes, very thankful yung mga tao na didepensahan natin, pero willingness naman kasi itong ginagawa natin, guys. So wag tayo mag-expect na parang tawag dito, bibigyan tayo ng importansya or tawag dito, parang may susuklian yung ginagawa natin, no. Yun lang yun. Ako, guys, sa totoo lang, i-acknowledge man ako hindi, wala namang problema sa akin, no, kasi kung magdidepensa man ako hindi, choice ko yun, no. And yun, no, sana ano na lang, no, sana unawain na lang yung bawat isa, no. And then nakita ko doon sa ano ni Kuya Val na ano daw, walang hiya, nag-live pa, no? Nag-live pa, tapos bakit daw nag-live madaling araw, alas 2, sinong manonood, mga ano daw yun, kung ano mga pinagsasabi doon. Alam mo kasi, Kuya Bal, pagdating naman sa live streaming, wala naman pong
guidelines si YouTube na kailangan mag-live ka ng ganitong oras or ganitong oras. No, depende po 'yan kung anong gusto mong mag-live. No, para punain ninyo na bakit nag-live ng alas 2 ng madaling araw sino manonood. And besides, si Beyonce po ay kaumpisa pa lang. So gusto niya ma-monetize yung channel niya. So kailangan i-comply niya yung 4,000 watts hours. Ngayon, ang pagla-live hindi naman po bago sa iyo yan kasi matagal ka na dito sa social media, matagal ka ng YouTuber. No? Gawain po natin yan. Ewan ko lang kung ikaw, no, hindi mo naman siguro ginawa yan kasi nag-start ka mag-vlog agad, no, mag-charity pala. Pero sa amin kasi, ng mga YouTuber, no, yung sariling sikap mo ba, no, sariling sikap mo yung channel mo na gusto mong monetize, marami po ang gumagawa niyan na nagsa-silent live stream, okay? Kaya dyan sa mga nagko-content din dyan, na bakit daw nagtatago-tago si Beyonce, no? Being vlogger, kanya-kanyang strategy, no? Walang basagan ng trip. No, buti nga narinig pa yung boses ni Beyonce Kasi karamihan kasi sa mga bago pa lang nagla-live stream, no, na hindi pa monetize yung channel nila. Ang ginagawa nila, ako ginagawa ko din yan before. Nagsa-silent live stream po ako, no, hindi ako nagsasalita. No, hinaharap ko lang yung aking monitor sa labas diyan. Tapos hinahayaan ko lang yan diyan, no? Hinahayaan ko lang yan ng ilang oras diyan para lang makakuha ako ng watch hours. Okay? So ngayon kung nagla-live man si Beyonce na hindi nagpapakita, well, strategy niya 'yon. No, importante ay nagla-live siya para makuha niya yung watch hours. Sabi nga niya, hindi pa naman po tayo monetize, no? So pasensya muna kung hindi niyo ako makikita. Siguro pag monetize na siya, well, haharap siya sa camera. No, pero hindi na po bago 'yan sa atin na silent live stream. Ngayon pag nag-live siya ng alas 2 ng madaling araw, so what? No, so what? Kahit anong oras siya mag-live yan, wala kayong pakialam kasi channel niya yan. No, at hindi siya lumalabag sa community guidelines ni YouTube na mag-live ng alas 2 ng madaling araw. Okay? Ang dami yung napupuna. No, ang dami yung napupuna. Alam nyo, nagtataka talaga ako dito, no? Na kung i-discriminate nyo si Beyonce, ang liit ng tingin nyo sa pagkatao ni Beyonce. Sinasabihan nyo, isa na siyang labandera, dating mahirap, ganito, ganito. Pero bakit parang natitreaten kayo, no? Si Beyonce lang yan, no? Si Beyonce lang yan. Akala ko ba hindi kawalan si Beyonce sa inyo? Akala ko ba si Beyonce ay nilalang-lang nyo lang? Pero konting kibot lang na nakikita nyo kay Beyonce, bakit parang natitreaten kayo? Bakit parang affected kayo? Okay? Move on na guys, move on na. Ipagpatuloy ninyo yung mga mabubuting gawain nyo dyan sa Kalingap na kung akala ninyo ay yan yung way ng pagtulong nyo, pagcha-charity nyo. Well, ituloy ninyo. No? Hayaan nyo na si Beyonce. Ang importante, nakatulong na kayo kasi yun naman ang mission vision nyo, diba? Ang makatulong sa mga taong mahihirap. So, natulungan nyo na si Beyonce. At the same time, natulungan din naman kayo ni Beyonce. Sabi ko nga, hindi lang naman patulong-tulong si Beyonce sa bahay nila para tinulungan ninyo, kundi nagtrabaho yung bata. Nakagawa siya ng 98 episode yan sa Kalingap. Sa 98 episode na yon, malaking tulong na din po yun para sa inyo. Di ba? Ang laking pakinabang na rin po yun para sa inyo. Ngayon, kung ano man po yung naitulong nyo kay Beyonce, di ba? Deserve niya yun. Okay, ngayon, ang dami nyo pang beneficiary dyan na pwedeng tulungan. Ang dami pang mga kabataan dyan na pwede nyo pang bigyan ng magandang buhay kung gustuhin ninyo. Bakit hindi kayo makamove on kay Beyonce? Dahil ba binigyan nyo ng bahay? Dahil ba natulungan nyo? So ano ba ang gusto nyo? Hindi ko talaga guys mag-gets kung ano talaga yung gusto ng Kalingap dito kay Beyonce. Okay? No, ang intention nyo is tumulong. Okay? So hindi ba kayo proud sa sarili nyo na kahit paano nakatulong kayo? Alam mo kasi Kuya Bal, hindi ka makamove on kasi nga napatulfo ka. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ba nagpatulfo si Beyonce? Paulit-ulit tayo dito, parang plakang sira eh. Unang-una, nagkaayos na si Beyonce at si Edo nung pumunta sila ni Kalinga Prab doon sa bahay nila. Okay na, nagkaayos na.
nagkausap na yung magulang ni Edo at magulang ni Beyonce, okay na. Pero ikaw, Kuya Bal, ayaw mong tumigil, ayaw mong pumayag, content ka ng content sa Facebook, sa YouTube, ha? Walang tigil yung panunumbat mo. Tapos sabihin mo, akala ko ba gusto mo ng katahimikan, bakit ka ng YouTube? Bakit? Gusto ni Beyonce magkaroon ng katahimikan yung buhay niya, na magkaroon siya ng sariling mundo niya. Wala na kayong pakialam doon kung gusto niya maging vlogger. Ha? Karapatan niya yun. Okay? Ang gusto ni Beyonce ng katahimikan, kaya ka pinatulpo kasi ayaw mong tumigil sa kaka-content, ayaw mong tumigil sa kakapanumbat. Diba? Yun yung gusto niyang katahimikan. Kaya gusto nga niya ibalik lahat ng naibigay niyo para matigil na yung panunumbat niyo. Yun yung katahimikan na hinihingi niya. Kasi ang bigat ng pamumuhay na araw-araw may nanunumbat sa'yo. Diba? Kung tutuusin, wala kayong dapat isumbat kay Beyonce. Kasi sabi ko nga, pinagtrabaho niyo yung bata. At the age of 16, pinagtrabaho nyo na siya. Hanggang sa nag-18 siya ngayon, naka 98 episodes siya dyan. Ngayon, hindi kayo makamove on. Okay, bitawan nyo na si Beyonce. Bakit? Hindi ba kayo mabubuhay kung wala si Beyonce? Sabi ko, ang dami-dami pang nangangailangan ng tulong. Ang dami-dami pa kayong mga beneficiary dyan na dapat nyong tutukan. Why not na mag-focus kayo doon? Kasi, kung tutuusin, kawalan naman ni Beyonce yan eh. At the end of the day, si Beyonce naman magdadala niya kung ano mangyayari sa buhay niya. Wala na kayo doon. But it doesn't mean na naging beneficiary nyo ay kontrolin nyo pa rin yung buhay niya kahit wala na dyan sa inyo. Mag-live ba siya ng madaling araw, gumawa ba siya ng channel niya, ano man yung gawin niya sa buhay niya, it's none of your business. Beneficiary nyo siya, hindi nyo siya anak. Okay, hindi kayo ang nagluwal dyan. At tigilan nyo na yung panunumbat, Kuya Bal, tigilan nyo na yung panunumbat kasi sabi ko nga, pinagtrabahuhan ni Beyonce lahat yan. Pinagkikitaan nyo rin si Beyonce. Okay? Napakinabangan nyo rin naman si Beyonce. Okay? So, let's move on. Hindi ko talaga ano ba? Matigil ba ang mundo ninyo pag wala si Beyonce dyan? Dapat ipakita nyo, alam nyo ang mali dyan sa Kalingap, dapat ipakita nyo ba nga kay Beyonce na hindi kawalan si Beyonce sa Kalingap? Dapat ipakita ninyo na kahit wala na siya dyan, tuloy ang buhay nyo, tuloy ang pagtulong nyo, tuloy ang community ninyo. No? Pero ang nangyayari ngayon, mas pinapakita nyo pa kay Beyonce na malaking kawalan siya sa pag-alis niya dyan sa Kalingap. Bakit? Hindi kayo makamove on eh. Diba? Hindi kayo makamove on. Wala na siya dyan sa Kalingap, pero pinanghimasukan nyo pa rin kung ano yung mga pinagagawa niya sa buhay niya ngayon. So, ibig sabihin, hindi kayo makamove on kasi malaking kawalan siya. Mali eh. Dapat ipakita nyo sa kanya. Hindi ka kawalan dito sa community namin, no? Kahit umalis ka dito, tuloy ang pagtulong namin, tuloy yung ano namin dito, programa namin dito. Dapat ganon. Okay? So, wala kayong pakialam. Mag-live man siya dyan ng alauna, alas 2, alas 3. Bakit? Piniperwisyo ba kayo? Tanong ko nga dyan sa Kalingap, piniperwisyo ba kayo ni Beyonce kung mag-live siya ng alauna, alas 2? Ngayon, kung nagpupuyat kayo para manood sa kanya, kasalanan nyo na yan. Kasi marites kayo. Nakaabang kayo kay Beyonce 24/7 kasi parang takot na takot kayo, di ba? Na aangat si Beyonce na hindi nga wala na siya dyan sa Kalingap. Kasi gusto nyo talagang iparamdam at pamukha kay Beyonce na once na umalis siya sa Kalingap, di ba, gagapang siya sa kahirapan. Yun yung inabangan nyo, yun yung gusto nyo mangyari. Kaya, konting kibot lang ni Beyonce, di ba, nanggigigil kayo. My God, no? Again, let's move on. No? And mag-focus kayo dyan sa iba nyo pang beneficiary. Si Beyonce, nag-iisa lang yan. Marami pa kayo dyan, mga kabataan na pwedeng tulungan kung talagang tulong ang intention nyo. Huwag nyo ipamukha kay Beyonce na malaking kawalan sa dyan sa Kalingap kasi nangungunsumi lang kayo. No? Wala kayong magagawa. Kita nyo man live niya, 2,000, wala pang mukha yan. How much more kung talagang nakaharap na yan sa camera. No? So, yun lang, no? Once again, no? Kay Beyonce,
So, meron kang natutunan doon sa sinabi ni Madam MC. Siguro i-try mo, total wala ka naman topic sa live mo, i-try mo na kahit magbasa ka lang ng comment para ma-shoutout mo yung mga supporters mo kasi masarap sa feeling na nare-recognize ka or nasa shoutout ka or na-appreciate yung presensya mo sa live, no? So, yun lang, no? Wag mo i-take na negative yung sinabi ni Madam MC, take mo yun as constructive criticism. And kay Madam MC, no, naintindihan kita ulit, no, pero siguro bigyan din natin ng chance kasi nga baguhan si Beyonce, hindi siya kagaya natin na mga eksperto na tayo, no. So siguro natural lang yan, nobody's perfect. And tamag daw dito, practice makes perfect, no. So siguro sa tuloy-tuloy ni Beyonce na pagda-live, unti-unti siyang matututo at unti-unti siyang magiging appreciative, no, sa kanyang mga supporters. Kaya tuloy lang, go lang kasi kanya naman talaga lahat tayo dumaan sa pag-uumpisa, lahat tayo dumaan sa pangangapa, no. So intindihin na lang natin si Beyonce, no, and i-share na lang natin yung knowledge natin kung anong pwede nating i-share. Ganon lang guys, no? So, ayan, maraming salamat and God bless everyone.